Negative speaker. Okay, ready. Are you ready, Mr. Affirmative speaker? Timer, are you ready? Okay, go. Okay. Hindi pala ginamban mo, Dr. Itila, nga ang adlaw nga ikapitong inupahuay para lang sa mga Israelian hon. Sunod sa na. Sunod sa Exodus 31 verses 12 to 16. Okay, nagkambal nga matuod. Kung mabasa ko sa imo nga para ni sa mga hintil, ano himuon mo? Ginambal ko na sa Isaiah 66 nga sa future, Hindi. hintil. Tiki sabat pa ko, digla may 1 minute ko nga pagsabat sini. Sa future, ang hintil, may sabat man. Pero ang nasiling sa Hebrews 4:8, another rest day. So another rest day na, hindi na yung Sabado, kundi lain na yung adlaw. Wala ko yan nagkambal sa ang imo sabat sa akon, layo sa akon pamangkot. Ang akon pamangkot sa imo amo ni para lang nibala sa mga Hudiyo, para sa Israelian hon, hindi para sa mga hintil. Di klaro gina sa Exodus chapter 31, sa Exodus chapter 20, nga Hudiyo ginabalandra. Ano paglihatod pag-intindi na? Okay. Aryo, kung para lang ni sa mga Hudiyo, ginambal mo para sa pero wala na mabasa ng mga Hudiyo, ha? Okay. Israelitas. Israelitas galit din nagsala. Di kaya Hudiyo, part ng Israel, tribe of Okay, Israel. Aryo. Pwede ko basahon sa imo nga para ni sa mga hintil. Pwede mo basahon. Ang time mo subong, hindi pagbasa, kundi time mo pag-question sa Namangkot ko sa imo. Pwede pala na akong basahon nga hindi lang hindi para sa mga Hudiyo, kundi para ni sa mga hintil. Hindi kaya bimagsugot ka rin ang basahon mo, kaya time mo mag-question ka. Hindi ka magkuhan eh. Hindi ka gusto sang nasulat sa Bible, kundi ka gustong magbasa. Hindi ka man na ka pa ngayon permission sa akon kung pwede ko lang basa. Kasi ko hindi pwede Kaya sa for question. Okay. Kaya nga, gin pamangkot ka kung pwede, agod nga, di ka makabalibad nga hindi. Nagmangkot ko sa imo, basahon ko sa imo, pwede ba basahon ko sa imo nga para ni sa mga hintil? Ano ang sapat mo? Hindi ko yung magsugot, kita mo isang question. Kita Kung mo lang. kayo magpamayag karon eh. Kita mo lang. Kaya ako niya time sa pagsabat. Kita mo lang. Di ka gali magpasugot yung basahon. Kaya nga kung basahon ko ni, pihugin nga mabasa ko. I-explain mo yan karon sa time mo yan. Diba? So, di ka naman karon. Namangkot ko yan sa imo yan. What way pa kaya nag-explain? Excuse me. You are hereby to redirect your question. You are hereby to give your answers. You will be violating both of you of rule number 11. Nga ano? Moderation. During the time of interpellation, the questioner shall not formulate comments. You should not formulate comments. You should give your questions categorically. You should give your answer 1 minute pa man ako nga categorically. Mr. Moderator. 1 minute pa man ako nga Yeah, time. you should Oh. formulate it in a categorical manner. Okay, ako na nga ako nga pamangkot sa Mr. Moderator. Excuse If me. he is not going to agree with you, you cannot. That is fallacy of coercion. Okay, you should. If you don't have, if he is not going to agree with this, you cannot coerce him to answer it. You formulate another question, and another question. And that's the very nature of debate. Okay, are you clear? Do not evade. Yes, So that time. there will be no confusion at all. I suggest, kung may salatun mo na, hindi ka na pag-i-Socratic dialectic mo, sinig mo taklong nga, amuni-amuni. Samtala ko daw hindi ka magkuhan, hindi ko magsabat Hindi ko na nangyari mo. Okay? Para why na, buya, na isang hindi mayo yung istorya. Okay, go. Dason nga pamangkot, Dr. Itila. Sunod sa imo, nga nagpangutol sa buhay ang mga gintutunan sa adlaw ng paluway. Correct. Sa Matthew chapter 12. Ang pamangkot karon, sino ang nagsaway sa ila sa mga gintutunan? Si Kristo o mga Parisyo? Wala si Kristo nagsaway sa mga gintunan. Basahon ko. Okay. Sa Hindi, may basahon. 1 minute to mag yung answer. Yo. At the time Jesus was going through the field and grain on the Sabbath, his disciples were hungry and began to pick the heads. When Pharisees saw this, they said to him, "See, your disciples are doing what is unlawful to do on the Sabbath." Di mga Pariseo, kita yung sinugali ang nagsaway sila. Okay. So, atag sa imo, nga ang mga Parisyo ang nagsaway. Hindi si Kristo. Sunod sa Biblia, Okay, karon. Tapos ka na sa imo sabat? sunod sa Biblia, hindi kaya sakon. Okay. Gusto mo, sunod sakon mo. Okay. So, kung ang mga Parisyo ang nagsaway, kag ikaw sa akin man panaway subong, batunon mo nga pareho ang ibatasan sa mga Parisyo. Kung ang Sabadista mo nagisaway sa mga Kristiyano nga hindi mag-usubra sa Sabado, hindi sa Domingo, hindi Sabado, ang mga Sabadista mo na naglinya sa Pariseo, hindi ba mga Pariseo ang mga Sabadista? Ako, Di ba? ang nagsaway nila, ang mga Parisyo, hindi sa mga
Seventh-day Adventist. Di ba ako sa Pariseo na Sunday keepers o kung Sabbath keepers? Hindi, ako ang mamangkot sa ibo, hindi kaya akong... Si rhetorical answer na ako mo, rhetorical question na mo. So, gipamangkot ang kakagina nga ang mga parisyo ginangkot mo mga parisyo. Okay. At tama mo na ang kuan eh. Ang sabat nga akong ginaginanglan. Karon, ang mga parisyo kay sa gipanaway kag sa blangang sulatan gid pagkamalaot ni Kristo ang mga parisyo. Kay sige sila panaway. Ang pamangkot bala, ikaw nga sige panaway, dala man sa gid pagkamalaot. Ang Katoliko blaan sa gid panaway, ang Sabadista nga gani sa gid wali-wali nga gani sa Badugit. Kaya ginasaway ang mga Kristiyano nga nagasimba sa Daong Domingo, kamoy ni ang Mark of the Beast. Sino ang nagpatong-patong sina? Kundi Sabadista. Hindi yan Katoliko ang mula sa panaway. Sino nagsaway sa mga gitutunan karon kay ikaw man? Ako nagsaway. Nagpaputol sa kuhay? Ako ang nagsaway. Sino sa Biblia? Para si iyo yan nagsaway. Ako nga na pareho ang alis ang mga parisyo. Okay. Okay. Next question. Ito ginamba mo man nga nagsaway mga parisyo. Okay, kag ikaw sige man panaway. Ari, suno sa imo nga ginambal nga ang napulo ka sugo ni Moises. Sugo ni Moises. Sugo ni Moises. Basa sa Exodus 20 kung hindi sugo ba ni Moises. Ang Biblia mga kauturan, no? Sa Nehemiah chapter 8, nag-interchange lang sa law of God kag law of Moses. Hindi kita mapatis na. Kaya mo na silindra. Amo nang problema sa Seventh-day Adventist nga ang ilaya may artificial construct sila nga lain ang sugo sa Diyos dahil ang sugo ni Moises. But the fact is, ang Diyos nagsugo kag si Moises nagsugo sa Israel. Isa lang na. Coterminous. Okay. Ipagusto ko man si mo sabat pero wala mo na nasabat ang pamangkot. Mr. Moderator, nag-comment sa'yo. Hindi, nakuha ko diyan. Ano ko diyan sa imong ginsabat ka? Hindi na tayo. Let me do this way. Para way ka mo, I will have you to construct your question and I will have you to construct your answer. Okay? Okay? Para, I will make a ruling right now. You're going to make your question, he's going to answer it. If he is satisfied, or whether you are satisfied or not, no matter what, wala na dalakot. Okay? Okay. Fine. Okay, your question, please. Okay. So pa sa imong nga ginambal nga ang one day nila, hindi 24 hour period sa Genesis. Ang pamangkot ko sa imo, paano mo i-determine ang one day? Ang one day, ang gina-determine natin sa aton nga Earth Day is 24 hours the revolution of the Earth against the Sun. Ang Sun niya, sa ika-4 pa nga adlaw ginimo sa Diyos. Boss, yun ang una, ikadwa, kitatlo nga daw, hindi ito literal 24-hour day. Kaya ang ginabutuan ka sing writer of the scripture is just approximation of the day of the seventh day of the Lord to the seventh day of the people. Or else hindi maintindihan yung tao na yun. Approximation na para maintindihan sa tao nga manubuang niya kinalam ikumpara sa Diyos. Hindi na 24 hours nga literal. So ginambal bala dire nga kagabihon kagagahon hindi na 24 hours. Ina literary device na. Kay sa Time or time na. 2 minutes O, more. hindi na sila nga 24 hours kaya silingo na gani. Kung naman ka sa first day, second day, third day, night and day man ay nasilinda. Pero ang adlaw ini mo pa sa ika-4 nga adlaw. Wait pa. Okay pa. Okay, so 1 minute more. Okay, ato ni maximize atong time. Sunod sa ginambal mo, nga kinahanglan kita magsunod sa kay Kristo. Nga wala na ka nagsunod sa kinabatasan ni Kristo. Kailangan i-distinguish na pastor kung ginoy mo na sa Kristo, law of Moses pa, o kung ang pagkorekta ni sa Kristo sa law of Moses. Halimbawa, si Yesu Kristo nagpa-circumcise on the 8th day. Ang Sabadista na nagpa-circumcise on the 8th day, kaya wala man, kay part of the law of Moses niya, siling sa Luke chapter 2. That's why ining Sabat ni part of the law of Moses, hindi ito na pagsundon sa Yesu Kristo, nga nagsunod sa Sabado. Kaya siya nagwali sa adlaw ng Sabado, pero naging lapas niya ang adlaw ng Sabado sa mga Hudiyo. Gani, nakakik mga Hudiyo siya, kag gusto siya patyon. Wow. Sige. Wala kaya pa? Time's up. Time is up na? Wala pa. Go ahead. Okay. So, kay wala ka man nagsunod sa kay Kristo, mabasa mo ba na nga ang kinabatasan? Ari, dali lang. Wait. Mabasa mo ba na
sa Lucas 4 versikulo 16 ang kinabatasan ni Kristo nga magsulod sa sinaguga sa adlaw nga Sabado sa kasuguan ni Moises. Sa kasugaan ni Moises na eh. Kaya Kinakainsin Diyo na niya ang bilog na Biblia niya kaya sa Exodus chapter 31 nagsugo si Moises no nga para sa Israelita si Jesu Cristo part sa katawan sa Israelita therefore nagsulod sa Sabado. So kinahanglan hindi na niya basahon litra por litra lang kundi intindihon. Or else basahon ko lang basahon pag intindihon di ano ni karon ang gawa siya aton niya tirod si. meron pa tayo? Okay. So, David. So, sa ginambal mo nga si Kristo, wala nagtuman among nga ginsaway siya sa mga Pariseo. Time's up. 10 minutes. You have 5 minutes break. Oh. First round na to. Ate may 5 minutes na break may nagdala ko dito. Tawag na ako